Isang kwento ng isang tsuper ng taxi na tumutulong sa mga multo na tuparin ang kanilang mga huling hiling at nagkaroon ng pagkakataon na kumita ng pera. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Deliveryman mula sa taon ng 2023. Si Young Min ay nagpasya na huminto sa kanyang pag-aaral upang magtrabaho bilang isang taxi driver at suportahan ang kanyang pamilya. At sa isang umaga nilinis nito ang kanyang sasakyan at nakita nito ang isang misteryosong telepono at pinagpalagay nito na naiwan nito ng isa sa kanyang mga kliyente, ngunit nang sinubukan niya itong buksan ang telepono ay naglabas ng isang shockwave na kumuryente sa kanya. Nabitawan nito ang telepono at muli itong kinuha dahil sa pagtataka nito at doon isang lalaki ang lumapit sa kanya at isiniwalat na siya ay kinatawan ng isang bangko. Pinaalam nito kay Young Min na ang kanyang magulang ay may utang na 300 milyon won sa bangko. Ang bata ay kailangan magbayad ng unang 30 milyon sa buwan na ito o kung hindi kukunin ng bangko ang kanilang bahay. Sinimulan nito ang kanyang shift sa gabi na may layuning magtrabaho araw-araw sa buwan na ito upang makaipon ng pera at ang kanyang unang pasahero ay mga aktres na nakasuot ng puti at mayroong weird na makeup. Ang mga ito ay gustong pumunta sa sementeryo para sa isang film shoot at matapos niyang isakay ang mga ito, isa pang babae na nakaputi ang lumitaw sa cab at naniniwala si Young Min na siya ay kaibigan ng mga aktres habang umalis ang babae sa taxi sa pamamagitan ng pagtagos nito. At habang naglakad dito palayo ang babae ay hinila pabalik sa taxi at sa sobrang takot na wala ng malay si Young Min. Muling lumabas ang babae sa sasakyan at nagtaka kung patay na ba ito at si Ji-hyun ay walang ideya kung sino siya o kung paano ito namatay. Nagising si Young Min sa sumunod na umaga, ngunit ang babae ay nasa cab pa rin at mabilis na tumakbo ito habang sinundan siya ni Ji-hyun, ngunit muli itong inila pabalik sa sasakyan. Si Young Min ay natatakot na bumalik sa sasakyan at nang dumating ang isang traffic officer, magalang na hiniling nito na tignan kung may tao sa sasakyan niya. At dahil ang opisyal ay walang nakita na kahit na ano, bumalik si Young Min sa loob at muling nakita ang multo. Silang dalawa ay nag-usap at nagtanong si Ji-hyun sa kanya kung pinatay niya ba ito gamit ang kanyang taxi kaya ito nakulong sa lugar, at sa katotohanan nakita nito ang ilang dugo sa likod ng upuan. Gayunpaman, pinatunayan ni Young Min sa kanya na ang dugo ay peke at ito ay nabuhos ng mga aktres noong nakaraang gabi. Gusto ni Young Min na iwanan ang babae, ngunit hindi ay ito makalayo at tila may hangganan nito at palagi itong lumulutang pabalik sa sasakyan. At sa anumang kaso, kailangan pa rin kumita ni Young Min ng pera at bumalik ito sa kanyang trabaho, ngunit ang problema ay nagkakasakit ang mga pasahero nito sa presensya ng multo at ayaw na ng mga ito na sumakay sa kanya. Kinumbinsi ng multo si Young Min na tulungan siya kaya gumawa ito ng isang sketch ng dalaga at nagpunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis at nagtatanong kung kilala ba nila ang babae na nasangkot sa isang aksidente. At nang sinabi ni Young Min na ang dalaga ay maaaring nasa edad na 20 o 40 taong gulang, sinubukan tignan ni Ji-hyun ang kanyang sarili sa salamin, ngunit wala itong refleksyon dahil isa na siyang multo. At sa ibang lugar, ilang homicide detective ang nagtatrabaho sa kaso na kinasasangkutan ni Ji-hyun. At sa gabi itinabi ni Young Min ang taxi malayo sa kanilang bahay upang tiyakin na ang multo ay hindi siya masusundan. Ang kanyang lola ay naghihintay sa kanya at nagmadali ito sa kanyang bisig matapos ng kakaibang naranasan nito sa araw na yun. At habang natutulog si Young Min ay nagkaroon ito ng kakaibang panaginip at nakita nito si Ji-hyun na lumulutang sa itaas niya at sumigaw ito sa labis na takot, ngunit nagising siya ng kanyang lola at napagtanto na umaga na. Nais ni Banja na magpahatid sa kanya at kinumbinsi siya ni Young Min na umupo sa likuran nang biglang nakaramdam ng kakaiba ang matanda at kinausap ni Ji-hyun si Young Min kung saan nawala ito sa konsentrasyon at bumangga sa isang basurahan. At pagkatapos na ihatid ang kanyang lola, dinala ni Young Min ang sasakyan sa isang templo kung saan ang dalawang pari ay nagsagawa ng isang ritual upang linisin ang sasakyan mula sa anumang masamang enerhiya. Gayunpaman, ang multo ay naroon pa rin at sa gabi sinundo ni Young Min si Dr. Do at dinala ito sa ospital at ang doktor ay walang negatibong nararamdaman sa presensya ng multo. At sa ospital naalala ni Young Min kung paano sinubukan iligtas ng doktor ang buhay ng kanyang ina nang maaksidente ito. At binigyan niya rin ito ng ilang juice upang ipakita sa kanya kung gaano ito nagpapasalamat sa kanyang tulong. Samantala, binisita nito ang isang forum upang magtanong tungkol sa mga multo at isang user na may pangalang Flower Medium ay tumugon sa kanya at sinabing ang mga tarangkahan ay bukas at ang mga multo ay patungo sa kanilang mundo. At sa sumunod na araw si Young Min ay bumalik sa trabaho at sa isang punto nakita nito ang isang lalaki na sumenya sa kanya na huminto. At nakakagulat, ang lalaking ito ay nakikita si Ji-hyun at dinala ng binata ang multo sa isang liblib na lokasyon upang makipag-usap sa kanila. At si Ji-hyun ay nakipagtalo sa isang multo at sinabi na siya ang unang nakakita kay Young Min at nagpasya si Young Min na isama muna ito sa ngayon.
Ngunit nang sinubukan nitong kunin ng isang tunay na tao ang lalaki ay hindi man lang makapasok sa taxi dahil nagsimulang sumakit ang kanyang katawan. At sa gabing yun tinitigan ni Youngmin ang larawan ng kanyang yumaong ina at nag-iisip kung ano ba ang dapat nitong gawin. At sa sumunod na araw balak nitong ibenta ang kanyang taxi at bumili ng bago ngunit lumitaw ang pangatlong multo at sinabi ni Ji-hyun na mayroon nitong ilang gintong alahas sa likod ng kanyang dating sasakyan. Kailangan ng multo ng tulong na may hatid ang alahas sa kanyang anak na babae at asawa. Tinulungan ito ni Youngmin at nakamit ng lalaki ang catharsis dahilan upang mapunta ito sa kabilang mundo. At sa oras na yon ang kanyang anak na babae ay binigyan si Youngmin ng isang gintong alahas bilang gantimpala dahil nakita nito ang kanyang ama sa huling pagkakataon. At balik sa taxi nagtanong si Cole kung matutulungan din siya at sa katunayan maaari itong magbayad sa kanilang tulong dahil mayroon itong nakatagong purong ginto sa dati niyang bahay at maaari nitong gabayan si Youngmin na mahanap ito at nakaisip si Ji-hyun ng isang ideya at sinabi na maaari silang maging taxi para sa mga multo. At kung magbabayad sa kanila ang mga multo maaari nilang tulungan ang mga ito na makapunta sa kabilang mundo. Naniniwala si Youngmin na maaari nila itong subukan at sinabi ni Cole na namatay ito sa isang aksidente sa trabaho isang buwan matapos nitong ikasal sa kanyang asawa. Inihatid siya ni Youngmin sa bahay nila kung saan sinabi ni Cole sa kanya na nangako ito sa kanyang asawa na maglalagay ito ng isang bathtub para sa kanya ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Nang makita ni Youngmin ang asawa nito na naglalakad nagbago ang isip nito at sinabi nito na isa itong kalokohan at nagmaneho palayo kasama si Ji-hyun. At sa gabing yun silang dalawa ay nagsimulang magtalo tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin ngunit nag-ambala sila ng matanda. At sinabi ng lola nito sa kanya ang lababo ay muling tumutulo kaya nagpasya si Jungmin na ayusin ito. At habang nagtratrabaho na alala nito ang mga alaala habang pinapaliguan siya ng kanyang ina. At sa kaparehong oras naglibot si Ji-hyun sa paligid ng bahay at pinagmasdan ang larawan ng mga kabataan ni Youngmin kasama ang kanyang pamilya. Nakaramdam ito ng lungkot dahil ang lahat ay may kwento habang siya ay walang maalala sa kanyang nakaraan. At sa pagsaalang-alang sa kanyang masayang alaala binago ni Youngmin ang kanyang isip at nagpasya na tulungan si Cole. Nang bumalik ito sa kanyang bahay kasama si Ji-hyun nagsimulang sabihin sa kanila ng multo ang kwento ng kanyang relasyon sa kanyang asawa. At nagkakilala sila nang magtrabaho ito sa isang coffee shop 8 taon ang nakalipas at mabilis na napalapit sa isa't isa. Ang kanilang diskarte upang makapasok ng bahay ay kailangan magpanggap ni Youngmin na siya ay pinsan ni Cole at ibibigay ng multo ang lahat ng kailangan nitong impormasyon upang ang kanyang pagganap ay nakakakumbinsi. Kumatok si Youngmin sa pinto at nagpanggap na pinsan ni Cole at sinabi nito ang plano ng kanyang pinsan na maglagay ng isang bathtub sa kanilang bahay. At bilang paggalang sa alaala ng kanyang pinsan gusto ni Youngmin na gawin ng trabaho at ilagay ang bathtub. At sa oras na nasa loob na ang grupo ng bahay humiling si Youngmin kay Yeon ng ilang papeles upang abalahin ito at sumunod si Jian sa kanya habang dinala ni Cole si Youngmin sa isa pang silid upang hanapin ang mga ginto. At matapos ng hindi matagumpay na paghahanap nakita nila ang ginto na nakatago sa aircon at nagsimulang sumigaw si Ji-hyun upang ipaalam sa kanila na si Yeon ay pabalik na sa sala. At habang nag-uusap naktanggap si Yeon ng isang tawag mula sa trabaho ni Cole at nag-alok si Youngmin na ihatid siya. At sa kaparehong oras ang kanyang lola ay binisita ng dalawang detective na si Gi-tae na nagtanong kung sino ang nagmaneho ng taxi pabalik sa gabing namatay ang ina ng bata. Ang lola nito ay hindi alam ang impormasyon na ito at tinawagan si Youngmin upang tanungin sa bagay na ito. At nakakagulat sinabi ng binata na hindi siya ang nagmaneho ng taxi pabalik at kailangan ibaba nito ang tawag dahil isang abogado mula sa trabaho ni Cole ang dumating. At habang nagsimulang makipag-usap ang abogado kay Yeon, dalawang matanda ang dumating at sinasabing magulang sila ni Cole. Hindi sila nakilala ng multo dahil iniwan ito ng kanyang ina noong siya ay bata pa gayunpaman nagpakita ang babae ng ilang papel sa abogado at nagpapatunay na sila ang magulang nito. At nagkaroon sila ng pribadong usapan at binigyan siya ng babae ng isang banking book at sinabi nito na nagbukas ito ng bank account para sa kanyang anak noong bata pa ito upang magdeposito ng pera para sa kanya ngunit kalaunan sinabi ng babae na mahilig si Cole sa aprikot. At nang ibunyag ng multo na siya ay allergic sa aprikot nalaman din ng babae na hindi isinapubliko ng babae ang kanyang marriage permit at isang piraso ito ng impormasyon na ginamit niya upang kunin ang refund ng kumpanya para sa pagkamatay ni Cole. Si Yeon ay labis ang galit ngunit sinabi ng babae na bibigyan siya nito ng malaking bahagi ng refund. At habang nagmamaneho sila lumalabas na ang mag-asawang matanda ay mga manloloko at ibinunyag ng babae na siya ay gumugol ng ilang oras kasama ang tunay na magulang ni Cole sa bilangguan at dito niya ito nakilala.
Samantala hinatid ni Youngmin si Yoon at pagkatapos ay bumalik ito sa kanilang bahay naghinala ang binata na may hindi magandang nangyari at sinabi nito ang tungkol sa mga aprikot. Ang tunay na ina ay hindi makakalimutan ng isang mahalagang bagay tulad ng allergy sa pagkain dahil ang pangunahing prioridad ng ina ay ang kaligtasan ng kanyang anak. At sa sumunod na umaga si Youngmin at Ji-hyun ay nakita ang bahay kung saan dating nakatira ang ina ni Cole. Hinulaan nito ang passcode ng pinto kung saan ang kaarawan ni Cole at nagtagumpay itong makapasok sa loob. At napagtanto nito na tama siya dahil nakita nito ang tunay na larawan ng ina ni Cole kasama ang con artist. At nang ipakita niya ito kay Cole naalala ng multo nang iniwan siya ng kanyang ina sa orphanage at bilang isang bata tinignan nito ang kanyang kamay at naalala nito na ang kanyang ina ay may marka sa kanang kamay nito. Nakipagkita ulit si Youngmin kay Yoon upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang hinala at ang kailangan nilang gawin ngayon ay makipagkita ulit sa abogado at patunayan na ang con artist ay hindi ang tunay na ina ni Cole. At sa katunayan nagtakda si Youngmin ng isang pulong at hiniling ng abogado sa babae na ibigay nito ang kanyang fingerprint. Nag-atubili ang babae na takpan ang kanyang kanang kamay ngunit tinanggal ni Youngmin ang guwantes na kanyang suot. Gayunpaman hindi ito sapat upang patunayan ng anuman sa abogado na kinuha ang kanyang fingerprint. Nagkomento ang abogado na ang kanyang fingerprint ay kupas na ngunit sinabi ng babae na siya ay nagtatrabaho sa mga mahihirap na bagay sa buong buhay niya kaya ito nangyayari. Nagkunwari ang babae na ininsulto ito sa kawalan ng tiwala ng lahat kaya tinanggal nito ang buhok sa kanyang ulo at hiniling na gumawa ng isang DNA test gayunpaman alam nito na wala silang pagtutugmaan ng buhok niya dahil si Cole ay patay na. Nawala ng malay si Yoon at dinala ito sa ospital kung saan sinabi ni Do na siya ay 3 buwan ng buntis. At nang makita nila ang babae sa hallway sinabi ni Youngmin sa kanya na nagkakamali ito at nagawa ng grupo na gumawa ng DNA test sa pamamagitan ng pagkumpara ng buhok nito sa DNA ng sanggol. At nang muling tawagin ng abogado ang mag-asawa dumating si Youngmin dala ang isang patunay na nagsasabing hindi siya ang ina ni Cole at nagtaka ang babae kung paano nila ito nagawa ngunit pinaalala ni Youngmin na bumalik ito sa opisina upang kunin ang kanyang buhok. Walang magawa ang con artist upang makuha ang pera at nagsimula silang tumakbo papalayo. Sinundan sila ni Youngmin ngunit ang mga con artist ay nagawang makatakas sa pamamagitan ng pagdaan nila sa pasilyo ng ospital. At habang naglalakad sila sa labas ng ospital ang problema sa pera ay naayos at si Yoon ang makakakuha nito. Ginugol ni Youngmin ang sandali kasama si Ji-hyun na labis na natutuwa sa kanya at silang dalawa ay nahulog ang loob sa isa't isa at inimungkahi ni Ji-hyun na dapat silang mag-appear. Ngunit habang sinubukan nilang gawin tumagos si Ji-hyun sa kanya at nahulog sa lupa. Sinubukan ni Youngmin na abutin ang kanyang kamay upang tulungan ito kahit pa alam nitong hindi niya ito mahahawakan. Habang napagtanto ni Youngmin na si Ji-hyun ay may suot na bracelet na pag-aari ng kanyang ina at sa anumang kaso si Ji-hyun ay walang ideya kung paano nito nakuha ang bracelet. Silang dalawa ay nagambala ni Yoon na pinasalamatan si Youngmin sa lahat ng ginawa nito para tulungan siya. Ang taxi driver ay inihatid ang babae pabalik sa bahay nito ngunit umalis agad dahil nakita nitong naiwan niyon ang banking books ni Cole sa sasakyan. At sa loob ng bahay si Yoon ay nagpupumigla sa con artist na pumunta upang maghiganti sa kanya. Tumakbo si Cole sa labas at pinaalam kay Youngmin at nagmadali itong bumalik sa apartment ni Yoon ngunit ang pinto ay nakalock habang nagmamakaawa si Yoon sa mga kriminal na huwag siyang saktan dahil madadami ang kanyang sanggol. Gayunpaman nagbanta ang mga kriminal sa kanya gamit ang kutsilyo at labis na nag-alala si Cole ngunit habang naging desperado ito mas lalo nitong sinubukan na buksan ang pinto upang makapasok si Youngmin. At kalaunan nagawa nitong basagin ang lock kahit pa siya ay isang multo. Tumakbo si Youngmin sa loob at pinigilan ng kriminal na saktan si Yoon at mabilis na inaresto ng mga pulis ang mag-asawa at makakabalik na si Yoon sa ligtas nitong buhay. Gayunpaman may isa pang bagay na kailangan gawin si Yoon upang masigurado na matatapos nito ang lahat. Sinabi nito kay Yoon na kasama niya si Cole at isa na itong kaluluwa. Nagsimulang magsalita si Cole at inihatid ni Youngmin ang mga salita sa kanyang mahal na asawa. Si Yoon ay naantig sa kanyang mga salita habang nakilala nito na ito talaga ang kanyang asawa at walang ibang paraan upang malaman ni Youngmin ang mga detalye at sabihin ito. At matapos na ihatid ang kanyang huling mensahe sa kanyang asawa ang kaluluwa ni Cole ay malaya nang pumunta sa kabilang buhay. At nang bumalik si Youngmin sa kanilang bahay sinimulan nitong hanapin ang bracelet na ibinigay nito sa kanyang ina at nakita siya ng kanyang lola na naghahanap sa gamit ng kanyang ina at tinanong siya tungkol dito. Hinahanap ni Youngmin ang bracelet dahil espesyal ito sa kanya at sa ina nito at nagdagdag ito ng maraming detalye upang gawin itong kakaiba. Kinuha ni Banja ang kanyang telepono at pinakita kay Youngmin ang ilang litrato ng kanyang ina na suot ang bracelet.
Ngunit ang isa sa mga litratong ito ay tila kakaiba. Nakita ni Youngmin ang kanyang ina kasama si Jiyeon sa litrato at ibig sabihin na ang dalawa ay dating magkakilala. At nang mag-isa kasama ni Jihyun, muli niya itong tinanong tungkol sa bracelet at nakakalungkot ang multo ay walang alaala, ngunit sinabi nito na kailangan nilang imbestigahan ang bagay na ito at maaari nitong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanyang sarili. At sa sumunod na araw, habang nagmamaneho sa kanyang taxi, nakatanggap si Youngmin ng isang tawag mula sa dalawang detective na iniimbestigahan ang kaso ng kanyang ina. At ngayon na ibunyag na ang kanyang ina ay pinatay at inabandona ng isang tao sa kalsada. Nakipagkita si Youngmin sa mga detective sa isang coffee shop, ngunit sinabi nila sa kanila na ang tindahan ay malamig dahil sa aircon at nagudyok sa kanila na umupo sa labas upang maamoy ni Jihyun ang aroma ng kape. Gustong malaman ni Gi ang eksaktong nangyari sa gabing yon at higit sa lahat kung bakit hindi kinuha ni Youngmin ang taxi ng kanyang ina. Isang flashback ang lumitaw at pinakita kung ano ang nangyari sa gabing yon mula sa pananaw ng batang Youngmin. Ang binata ay nasa telepono kausap ang kanyang ina at plano nilang kumain ng magkasama nang biglang narinig ni Youngmin ang kakaibang ingay at nawala ang tawag. Pagkatapos ay nagsimula itong tumakbo hanggang sa makita nito ang kanyang ina at si Dr. Do ay nasa lugar at sinusubukan niya itong iligtas hanggang sa dumating ang ambulansya. Hindi makasakay si Youngmin sa ambulansya dahil walang sapat na espasyo para sa kanya at naisip nitong dalhin ang taxi ng kanyang ina sa ospital, ngunit naisip nitong iimbestigahan ito ng mga pulis. At balik sa kasalukuyan, sinabi ni Youngmin sa mga detective na siya ay naiinis sa kanila at sa halip na uminom ng kape at magtanong, dapat nilang gawin ang kanilang trabaho at hanapin ang taong pumatay sa kanyang ina. At pagkatapos si Youngmin at Jihyun ay bumisita sa puntod ng kanyang ina upang malaman kung may isang bagay na magbibigay sa kanila ng lead. At habang nag-uusap, isang lalaki ang kumuha ng litrato sa kanila mula sa malapit na distansya. Samantala si Banja ay nag-aalala sa personal na buhay ng kanyang apo, kaya nagpa siya itong tawagan ng babaeng may gusto sa kanya na si Sori na nagtatrabaho bilang isang nurse sa ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Do. Inimbitahan ng matanda ang babae para uminom kasama siya at ang kanyang apo, ngunit si Sori ay may abalang araw at isang sugatang lalaki ang dinala sa ospital at sinubukan itong iligtas ni Dr. Do, ngunit tila malapit na itong mamatay. Bumalik si Do sa emergency room at itinulak ang lalaking nurse at sinubukan na buhayin ng lalaki, ngunit sa kasamaang palad kailangan itong ipaalam sa kamag-anak ng lalaki na patay na ito. At nang maglaon, kinuha ni Youngmin ng isang pasahero at ang lalaking ito ay may supernatural na kakayahan at ang kanyang mata ay naging asul nang makita nito si Jihyun. Itinigil ni Youngmin ang sasakyan at nakipag-usap sa lalaki at lumalabas na si Flower Medium. Kinuha nito ang isang spell na nakasulat sa isang dilaw na papel at sinubukan na ilagay ito sa ulo ni Youngmin upang mawala ang multo, ngunit pinigilan din siya nito. Sinabi sa kanya ng medium na wala itong ideya kung ano ang ginagawa niya at dapat itong lumayo sa mga multo, ngunit dahil hindi kumbinsado si Youngmin, binigyan siya ng card ng lalaki bago tuluyang umalis. Pagkatapos ay nalaman ng dalawa na ang isang multo ay hindi nakulong sa kotse kundi sa isang telepono. At dinala ni Youngmin ang telepono papalayo at lumutang palapit ang multo dito dahilan upang mapalapit ito ng husto kay Youngmin. At habang hindi mapigil ang pag-iisip sa isa't isa, namatay ang baterya ng telepono at nawala si Jihyun. Sinubukan ni Youngmin na bumili ng charger, ngunit hindi ito makahanap at kasunod nito siya ay naabala ng maraming pasahero na sumasakay sa kanyang taxi at kumita siya ng husto sa gabing yun. Samantala si Jihyun ay nakulong sa isang madilim na lugar na tila uri ng ibang mundo. At sa sumunod na umaga, isinakay ni Youngmin ang kanyang lola at napansin nito ang sirang telepono. Sinabi ni Youngmin na hindi ito gumagana, kaya kinuha ito ng matanda at itinapon sa basurahan. Hindi ito napigilan ni Youngmin sa tamang oras, ngunit naisip rin ito na kailangan niyang magpatuloy sa buhay bilang isang normal na tao. At habang lumilipas ang araw, ang lahat ay nagpapaalala kay Youngmin kay Jihyun dahil nahulog ang loob niya sa multo. Samantala si Jihyun ay nakulong sa ibang mundo nang biglang nakita nito ang isang babae kasama ang kanyang sanggol, ngunit nawala ito. At sa mundo ng mga tao, kinuha ni Youngmin ang telepono sa basurahan at bumili ng charger para dito. Pagkatapos ay sinaksak niya ito at nagsimulang mag-charge ang telepono at muling nakabalik si Jihyun sa mundo ng mga tao. Bagamat alam nilang dalawa na ang relasyon sa pagitan nila ay hindi gagana, hindi pa rin nila mapigilan na mahulog sa isa't isa, ngunit sa ngayon ang tanging magagawa nila ay magpatuloy sa ginagawa nila na tulungan ang mga multo na makapunta sa kabilang buhay. At isang gabi nakita ni Youngmin ang isang multo na walang pera upang magbayad sa kanya at sinubukan ng multo na tumakas, ngunit napigilan ito ni Jihyun.
At dahil wala itong pera, pinakilala sila nito sa isa pang multo na tutulong sa kanilang negosyo at dinala sila nito sa isang istasyon ng bus at sinabi na ang mga multo ay nagtitipon sa lugar na yun tuwing araw at nangangahulugan na maaaring pumili si Youngmin sa mga ito at singilin sila para sa kanyang serbisyo. At sa sumunod na araw masigla si Ji-hyun dahil nakakita sila ng maraming multo na pumipili sa istasyon at kinausap ni Ji-hyun ng iba sa kanila upang marinig ang kanilang mga kahilingan hanggang sa lumapit ang isang multo na nakasalamin. Ang lalaking ito ay si Sainon, isa sa mga dating kaklase ni Ji-hyun sa kolehiyo. Pinaalam ng lalaki kay Ji-hyun ang tungkol sa tunay nitong pangalan at sinabi na masayahin itong tao noong kolehiyo. Dinala sila ni Sainon sa isang tindahan na dating pag-aari niya at pinakita sa kanya ang isang lumang larawan nila. At dito nakilala ni Ji-hyun ang babaeng nakita nito sa kabilang mundo na may hawak na sanggol at pinaalam ni Sainon sa kanya na ang babaeng ito ay ang matalik na kaibigan ni Ji-hyun. Pagkatapos ay tinulungan ni Sainon si Youngmin na buksan ng isang safe kung saan nakakita ito ng isang pera at nais ni Sainon na kunin ito ang pera at tulungan siyang tuparin ang kanyang hiling upang makapunta ito sa kabilang buhay. At kasunod nito dinala ni Youngmin si Ji-hyun sa kanyang lumang paaralan kung saan nalaman nila na siya ay isang dating martial arts champion. At nang maglaon binisita rin ni Youngmin ang medium at bumili ng isang salamin na magre-reflect sa isang multo at nagtanong kung nagpapalit ba ng damit ang mga multo. At balik sa bahay sinubukan nila ito at nagawa ni Ji-hyun na magpalit ng damit at lumalabas si Sainon ay in love kay Ji-hyun at mayroon nitong mahabang kahilingan. At ang una gusto nitong mag-shopping kasama siya at manood din ng pelikula at pagkatapos gusto rin nitong kumain kasama si Ji-hyun ngunit dahil ito ay kakaiba para kay Youngmin na pumunta sa date ng walang kasama kaya tinawagan nito ang kanyang lola upang tulungan siya nitong kumain sa pagkain na bibilhin niya. At habang nangyayari ito nagselo si Youngmin at nalaman din ito kay Sainon na kung ang dalawang multo ay iibig sa isa't isa magagawa nilang makapunta sa kabilang buhay ng magkasama. Ang huling plano ni Sainon ay alukin si Ji-hyun ng isang singsing kaya nagpatuloy si Youngmin upang bumili ng singsing para sa kanya. At dahil nalilito sa mga ito nagpa siya si Youngmin na magpahinga sa isang wellness center ngunit nakita nito si Flower Medium na pinaalam sa kanya na ang mga multo ay maaaring makapunta sa kabilang buhay kung iibig sila. Samantala nakipagkita ang mga detective sa isa pang opisyal ng pulis na si So na siyang ama rin ni Ji-hyun. Pinaalam ng ama nito sa mga detective na bago ito mawala si Ji-hyun ay nagtatrabaho sa kaso ng kanyang kaibigan. Ang kanyang matalik na kaibigan ay namatay sa emergency room ngunit naniniwala ito na ang kanyang sanggol ay pinatay. At sa ibang lugar gumugol si Youngmin ng oras kasama si Sori ngunit hindi nito mapilit ang kanyang sarili na maramdaman ng anumang bagay para sa dalaga. At kalaunan bumalik si Youngmin sa bahay at nagpa siya na dalhin si Jian sa kanyang dating kaklase. Pinahintulutan nito ang multo na magkaroon ng kanilang sandali at sinabi ni Sainon kay Ji-hyun na maaari silang umalis ng magkasama sa mundong yun. Gayunpaman hindi siya mahal ni Ji-hyun at ang pag-alis nila ay hindi angkop para sa kanya. At sa kaparehong oras nagsisi si Youngmin na iwan sila at nagmadali na bumalik sa kanila at nang dumating ito sa silid nakita nito si Sainon na umalis at natatakot ito na baka umalis din si Ji-hyun. Gayunpaman si Ji-hyun ay nasa lugar pa rin dahil hindi nito mahal si Sainon at nang lumabas ang dalawa nagbiro si Ji-hyun sa kanya dahil tila natatakot itong mawala siya. Nagkunwari si Youngmin na ayaw niya itong umalis dahil marami pa silang dapat gawin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. At sa lalong madaling panahon silang dalawa ay nakipagkita sa medium at umaasang makakuha ng ilang impormasyon. Ang medium ay malapit nang maglagay ng isang spell sa telepono kung saan konektado si Ji-hyun ngunit natatakot ito kaya napasigaw ito at nagawang pigilan ang lalaki. Pagkatapos ay sinubukan nito ang hypnosis at inilabas ang ilang lumang alaala ni Ji-hyun at nakita nito na iniimbestigahan niya ang kaso ng kanyang kaibigan. Nakita rin nito na siya ay na-corner ng isang investigador tungkol sa ilang mga larawan na taglay nito. At nang magising siya pununtahan nila ni Youngmin ang pribadong opisina ng investigador gayunpaman ang opisina ay malinis na at wala ng tao sa lugar. Ang dalawa ay kailangan na itigil pansamantala ang paghahanap nila nang ang isang bata ay pumasok sa kanilang taxi at humihiling ng tulong sa kanila. Nabalitaan ni Woo Jun na ang taxi ng dalawa ay nagbibigay ng mga kahilingan kaya nais nito na tulungan siya ni Youngmin na hanapin ang kanyang kapatid na babae at nakikita rin ng bata si Ji-hyun kahit siya ay buhay pa. Ang grupo ay naghiwalay at ginabayan ni Ji-hyun ng bata sa pagbisita sa ilang tindahan at nagtatanong tungkol sa kanyang nawawalang kapatid. Samantala nakita ni Sori ang isang ilegal na gawain nang makita nito si Kim na nagnanakaw ng mga gamot sa ospital. Sinabi nito kay Do ang tungkol dito at tumawag ang doktor ng isa pang nurse na si Hyen na dalhan siya ng mga istatistika at pagkatapos suriin nito na pagtanto ni Do na ang bilang ng mga namamatay ay dumami matapos na pumasok si Kim sa ospital.
Gumawa ang doktor ng isang bitag at itinala nito na nagnanakaw ng gamot ang nurse na si Kim. At balik kay Youngmin nakipagkita ito sa grupo ng mga babae na kilala ang nawawalang kapatid na babae ng bata na si Haeyeol. Madalas itong makipag-usap kay Jian, isang dalaga na dating nagtratrabaho sa parehong grocery na pinagtratrabahuhan ni Haeyeol. Naalala ng dalaga ang isang insidente nang tinulungan siya ni Haeyeol sa isang gulo ngunit hindi siya hinayaan ng iba pang kasama nito na magsalita. Isang flashback ang pinakita na ang grupo ng mga babaeng ito ay madalas na binubuli si Haeyeol at inuutusan na magnakaw ng sigarilyo para sa kanila. At sa kasalukuyan lumapit si Youngmin kay Jian at sinabihan ito na pumasok sa kanyang taxi na nagsilbing proteksyon niya. Ang pinuno ng mga bully na si J.A. Han ay binyantaan siya na huwag magsalita at sa gabing yun si Youngmin ay tinambangan ng ilang kalalakihan at binayaran ito ng mga bully upang bugbugin siya. Bagamat nasaktan nila si Youngmin na abisuhan ng mga detective at dumating sila sa eksena sa tamang oras upang tulungan si Youngmin. At matapos na magamot ang kanyang kamay nagpatuloy si Youngmin sa paghahanap nito sa nawawalang babae at nakita ng mga pulis ang kanyang telepono at sinabing nag-iwan ang babae ng isang mensahe dito. Naniniwala si Ji-hyun na isa itong setup na ginawa ng mga tao na malamang pumatay sa dalaga. Nagpasya si Jian na magsalita at pinakita sa isang flashback na siya at si Haeyeol ay nagpasya na manindigan laban sa mga bully. Gayunpaman inatake ng mga bully si Haeyeol at hindi sinasadyang napatay siya. Pinagtakpan nila ito at nagbanta si J.A. Han sa lahat na manahimik o kung hindi papatayin din sila nito. At sa kasalukuyan itinuro ni Jian ang tamang direksyon kay Youngmin at pinuntahan nila ang dalaga. At sa ilang sandali natalisa dito at nagawa ni Ji-hyun na hawakan ang kanyang kamay at kalaunan nahanap nila ang dalaga na tila buhay pa at dinala ito sa ospital. At sa ospital ang multo ng dalaga ay lumitaw sa grupo at nagpasalamat dahil hinanap nila ito at ang lahat ay naniniwala na patay na ang dalaga ngunit nang mawala ang kaluluwa nito ang kanyang espiritu ay bumalik sa kanyang katawan at nagising. Ang kanyang buong pamilya ay nagpasalamat kay Youngmin at ang babae ay nakipagkasunduan kay J.A. Han. At isa pang insidente ang nangyari sa ospital kung saan si Kim ay natanggap sa trabaho at sinubukan nito umatake kay Do. Gayunpaman nag-ambala sila ni Sori at walang pagpipilian si Kim kundi umalis. Si Youngmin at Ji-hyun ay nagkaroon ng pagkakataon na magpahinga at magpalipas ng gabi ng magkasama at mas lalong napalapit ang dalawa at tumaas ang kumpiyansa nila dahil nagawa ni Ji-hyun na magmaterialize ng ilang segundo nang hinawakan nito ang kanyang kamay noong nakaraan gabi. At nang sumakay sila ng taxi ang mukha nila ay mas lumapit ngunit naalala ni Ji-hyun ang salita ng kanyang dating kaklase na sinabi na maaari silang makatawid sa kabilang buhay kung mamahalin nito si Youngmin. Napagtanto ni Ji-hyun na kung mai-inlove ito sa kanya ay mawawala siya kaya nagpa siya itong umatras at dumistansya kay Youngmin. At sa kabila nito nagpa siya ang dalawa na sundin ang isang tradisyonal na bagay sa Korea at ikinandado ang kanilang pangalan sa isang espesyal na lugar. At habang ginawa nila ito nakita nila si Do at Sori at naalala ni Ji-hyun na tinulungan siya ng doktor na ito sa nakaraan kaya pinakita ni Youngmin ang larawan ng ina nito na kasama si Ji-hyun at nagtatanong kung kilala ba niya ito. Naalala ng doktor na nakita na niya ang babaeng ito sa nakaraan ngunit sa kasamaang palad ang babae ay patay na. At sa gabing yun gumawa si Youngmin ng ilang pananaliksik para kay Ji-hyun ngunit napagtanto nito na walang social media na lumalabas sa kanyang pangalan. At sa sumunod na umaga binisita ni Youngmin ang istasyon ng pulis at pinakita ang kaparehong larawan sa mga detective. Ang mga pulis ay nagdalawang isip ngunit sa huli ay binunyag nila na ang kanyang ina ay kilala si Ji-hyun sa isang programa na kilalang cop taxi kung saan ginagamit ang taxi upang ihatid ang mga opisyal at nangangahulugan na si Ji-hyun ay isang police officer. Samantala bumalik si Kim sa ospital at inatake nito si Dr. Do bagamat nagawa nitong sugatan ang kanyang braso kailangan tumakas ni Kim nang dumating ang mga guard. Muling binisita ni Youngmin ang medium dahil nais nitong magtanong kung maaari bang mag-materialize ang isang multo. Sinabi ni medium sa kanya na maaari ito at inudyok siya na itigil nito ang pangarap niya na makasama ang multo. Pinaalam din ito sa kanya na kung mawawala ng multo ang landas nito magiging masamang espiritu ito kaya kailangan iwasan ni Youngmin si Ji-hyun. Samantala ang mga detective ay nakipag-usap kay Dr. Do at nagtatanong sa kanya kung bakit inatake siya ni Kim. At sinabi nito na ang nurse ay nagalit dahil nahuli niya itong nagnanakaw ng mga gamot mula sa ospital. At bago umalis ang mga detective pinaalam din ito na ang mga kamatayan sa ospital ay dumarami. At nang maglaon nakita ni Youngmin ang kanyang lola na nagtratrabaho sa isang kalye at dinala niya ito pauwi at hiniling na tumigil na ito ngunit hindi ito gagawin ng kanyang lola dahil kailangan nila ang pera upang mabayaran ang kanilang mga utang. At sa sumunod na umaga kumilos si Youngmin at binisita nito ang isang investigador na na-corner ni Ji-hyun sa nakaraan.
Pinakita nito ang larawan ngunit ang investigador na si Go ay wala sa mood na ipaliwanag ang mga bagay. At dahil hindi naman magbabayad si Youngmin o kukunin ang kanyang serbisyo, pinaalis nito ang binata sa kanyang opisina. At nang mag-isa na lang ito, naalala ni Go ang isang pagbisita mula sa opisyal sa nakaraan at nagtanong ito sa kanya tungkol sa isa sa mga kliyente nito na humiling sa kanya na kumuha ng litrato ng mga tao na nagdadalamhati sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Go sa kanya noon na hindi nito maaaring ibunyag ang detalye ng kanyang mga kliyente, ngunit ang katotohanan ay wala itong ideya kung sino ang taong nagbabayad sa kanya para sa mga litrato. At balik sa kasalukuyan, binisita ni Youngmin si Sori sa ospital upang magtanong kung paano namatay si Ji-hyun. Isiniwalat ng nurse ang babae ay dinala sa ospital na wala ng malay at hindi na ito matatag. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay mas lalong lumala na kalaunan ay ikinamatay nito. At nang bumalik si Youngmin sa bahay, sinabi sa kanya ni Ji-hyun na ang kasong ito ay mas lalong nagiging komplikado at malamang namatay ito habang nagsasaliksik siya kung ano ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Dinala siya ng binata at bumalik sila sa ospital kung saan nakita siya ni Dr. Do na tila kinakausap ang sarili niya. At pagkatapos ng maikling engkwentro, nagpatuloy si Youngmin sa pag-iimbestiga sa ospital hanggang sa lumitaw ang isang multo. Si Kodo ay isang pulis na namatay sa ospital at ito ay nakulong sa mundong ito sa loob na ng 5 taon. Hiniling nito kay Youngmin na tulungan siya bilang kapalit ng madaming impormasyon tungkol sa ospital at kay Kim. Ang hiling ni Kodo ay makita ang kanyang anak na babae sa huling pagkakataon, at noong bata pa ito si Kodo ay masyadong abala sa trabaho at sa katunayan malayo ito sa bata at lumaki ang bata nang may pagkamuhi sa kanya at nawala nila ang anumang uri ng komunikasyon. Pumayag si Youngmin na tulungan siya, ngunit hindi nito magawang mahanap ang kanyang anak. At sa sumunod na umaga, gumugol ito ng ilang oras kasama si Ji-hyun at tinutulungan siyang magmateryalis ulit, ngunit nahirapan ito hindi gaya ng iniisip nila. Samantala, naniniwala si Kodo ang kanyang dating partner ay mayroong ilang impormasyon sa kanyang anak at nagkataon ang kanyang dating partner ay si Soo. Gumawa ng isang pulong si Youngmin sa kanya at sa oras na makita ito ni Ji-hyun, nagsimulang kumirat ang puso nito at nagtanong si Youngmin sa kanya, ngunit hindi maipaliwanag ni Ji-hyun ang nararamdaman nito. At sa anumang kaso, sinabi ni Youngmin kay Soo na si Kodo ay tinulungan siya sa nakaraan at gusto nitong ipaalam sa kanyang anak kung gaano kabuti ang kanyang ama. Inihayag ni Soo na ang anak nitong babae ay nakatira sa USA, ngunit siya ay nasa Seoul sa katapusan para magbigay ng isang pagtatanghal tungkol sa hinaharap ng teknolohiya. Natagpuan siya ni Youngmin at nagawang makipag-usap sa kanya at sinabi nito na kasama niya ang kaluluwa ni Kodo, ngunit dahil isa itong siyentipiko, hindi ito naniniwala sa ganoong bagay. Gayunpaman, isang spotlight ang bumigay habang naghahanda ito para sa kanyang susunod na presentasyon at nagawa ni Kodo na iligtas siya bago pa ito tumama sa kanya, at ngayon ay naniniwala na ito na naroon ang kanyang ama. Ang grupo ay nakipagkita sa kanya sa pahingahan ng kanyang ama at inihatid ni Youngmin ang huling habilin ng kanyang ama, at pinatawad ng dalaga ang kanyang ama sa pagkawala nito sa kanyang buhay at nagpahintulot sa kanya na pumunta sa kabilang buhay. Samantala, si Kim ngayon ay ang pangunahing sospek at nakita ni Youngmin ang kanyang apartment at ang multo ng kanyang kapatid na babae. At nang pumasok sila sa apartment, nakita nila na ang kapatid nitong si Mejong ay wala ng buhay. At kahit pa hindi nito matandaan kung paano siya namatay, sinabi nito na hindi siya kayang patayin ng kanyang kapatid. Nakita ni Youngmin ang mga litrato na kinuha ng investigador para sa hindi nito kilalang kliyente at nagpapahiwatig na tila si Kim ang may kasalanan sa maraming pagkamatay. At sa kabilang banda, naniniwala rin si Youngmin na masyado itong halata at kung siya ang killer, hindi nito ilalagay ang mga litratong ito sa kanyang silid. Nang biglang lumabo ang anyo ni Ji-hyun at pinakita na hindi pa talaga ito patay, ngunit siya ay nasa isang coma sa loob ng kanilang sariling bahay at binabantayan ng kanyang ama. Samantala, lumitaw si Kim Hyan at tinwagan nito ang mga pulis upang arestuhin si Youngmin, at tinawagan din nito si Dr. Do upang ipaalam sa kanya ang presensya ni Youngmin. At isang flashback ang pinakita na kilala ni Hyan si Do mula pa noong bata ito, at ang lolo nito ay madalas siyang pinagmamalupitan at si Hyan ang babysitter niya sa mga panahon na ito, at pinigilan nito sa pagbanta nito na isusumbong niya ito sa mga pulis. Si Youngmin ay dinala sa kulungan ng ilang oras, ngunit pinalaya din ito dahil walang ebidensya sa kanya na pinatay nito si Mejong, at sa katunayan ang babae ay patay na sa loob ng 1 linggo. Pinaalam din sa kanya ng mga pulis na ang motor na nakasagasa sa kanyang ina ay nakita na, ngunit si Hyan ay malaya pa rin. At sa oras na aalis sila sa istasyon, nakita ni Ji-hyun ang litrato niya kasama ang kanyang ama na tumulong sa kanya maalala ang ilang bagay sa nakaraan niya. Dati itong isang pulis na nagtatrabaho sa kaparehong departamento ng kanyang ama, at nagpasya si Youngmin na makipagkita ulit kay Soo, ngunit hindi nito sinabi sa kanya na nakikita nito ang kanyang anak.
Pinakita nito ang litrato ng kanyang ina kasama si Ji-hyun at sinabi rin niya na si Ji-hyun ay kaibigan niya. Kaya naman interesado ito na matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay nito. Nakipagkita din si Youngmin kay Mejong at iginiit na ang kanyang kapatid ay mabuting tao at sinabi rin nito na dati siyang nagdrodroga kaya nagnanakaw ng gamot ang kapatid niya sa ospital bagamat ito ay mali ginagawa ito ni Kim para sa kanya. Pagkatapos ay dinala sila ni Mejong sa isang malaking magandang bahay kung saan maaaring nagtatago ang kanyang kapatid. Isiniwalat nito ang bahay na ito ay pag-aari ni Hyan at kahit pa hindi ito masyadong kumikita ng pera upang magkaroon nito alam ito ni Mejong dahil ang kanyang kapatid ay madalas na sama-sama kay Hyan sa pangingisda. At habang sinuri ni Youngmin kung may tao sa loob pinapanood siya ni Do sa isang kamera sa labas ng bahay at ibinahagi ni Youngmin ang impormasyon na ito kay Soo at nalaman din nila na si Hyan ay lumaki sa isang bahay ampunan at bukod pa dito ang dating may-ari ng magandang bahay ay ang lolo ni Do. Dinala ni Soo si Youngmin upang lumahok sa isang investigasyon ngunit kailangan nitong iwan sila ng saglit dahil ang isa sa kanyang mga kaibigan sa taxi company ay namatay ang ina kung saan lumalabas na namatay ito sa ilalim ng paggagamot ni Do. Pumunta si Do sa libing at nagkunwaring nakikiramay ito sa pagkamatay ng babae ngunit nahuli siya ni Ji-hyun na nakangiti bilang tugon. At nang lumabas si Youngmin nakita nito ang multo ng babae at tinawag nito ang kanyang kaibigan at sinabi nito ang lahat ng nais na sabihin ng kanyang ina. Bagamat nagtataka ang kanyang kaibigan sa kanya kumbinsado na ang multo ng kanyang ina ay naroroon dahil nagsasalita si Youngmin ng mga detalye na hindi nito maaaring malaman. At sa kaparehong oras nakita ng mga detective na patay si Gobang sa kanyang opisina gayunpaman nakita din nila ang mga litrato na tinago nito bilang collateral at ito ay isang larawan ng motorsiklo na may emblem. At ang emblem na ito ay ibinibigay sa mga nurse na nagtapos sa nursing at si Kim ay hindi isa sa kanila. Nakipagkita si Hyan kay Do at ngayon ang katotohanan ay naibunyag habang binabalaan nito ang doktor na kailangan nilang huminto dahil baka mahuli sila ng mga pulis. Isang flashback ang lumitaw na si Hyan ay kalaunan pinatay ang lolo ni Do dahil sa madalas nitong pananakit sa bata. Pagkatapos ay silang dalawa ay namuhay ng magkasama at nakuha nila ang lahat ng pag-aari nila mula sa lolo ni Do. Nagpasya si Do na gumawa ng aksyon at binisita nito ang bahay ni Youngmin sa ilalim ng dahilan na dinalhan nito si Banja ng gamot dahil hindi na ito nagpupunta ng ospital upang kunin ito. At nang kumuha si Youngmin ng inumin para sa kanya nagsimulang tumingin si Do sa paligid ng bahay ngunit sinundan siya ni Ji-hyun at pinaalam ito kay Youngmin. Nahuli ni Youngmin si Do at nagpasya ito na gamitin ang kanyang huling baraha. At sa apartment ni Kim nakita ni Youngmin ang sulat na nag-udyok kay Kim na abisuhan ang sumulat ito kung kailangan ito ng anumang tulong. At matapos na makipagkita kay Hyan para linlangin ito at matapos na makakuha si Ji-hyun ng ilang flashback sa nakaraan pumunta si Youngmin sa ospital at ginamit ang note upang ikumpara ito sa ilang sulat at napagtanto nito na ang mga sulat sa note ay kapareho sa sulat ni Hyan. At ilang minuto ang lumipas ang mga pulis ay dumating sa ospital dala ang isang warrant at sinabihan ng lahat na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. At nang umalis si Do sa ospital pumunta ito sa isang liblib na lugar at planong patayin si Kim na nakatali sa sahig. At sa ibang lugar si Ji-hyun ay malapit na ulit mawala ngunit muli itong tumatag habang inaalagaan ng mga doktor ang kanyang katawan at ibig sabihin na siya ay buhay pa. Inimungkahi ni Youngmin na kailangan nilang kumilos ng mabilis at dapat nilang gumawa ng isang bitag para kay Hyan. Binisita ni Youngmin ang kanyang apartment at hindi lamang nito sinabi na alam niya ang note na sinulat nito kay Kim pinakita rin nito ang larawan ng motorsiklo at sinabi sa kanya na alam nito sa kanya ang motor na bumangga sa kanyang ina. At matapos sabihing papabagsakin niya ito umalis si Youngmin sa apartment ngunit sa oras na lumabas ito sa gusali siya ay inatake gamit ang isang bat at nawalan ng malay. At nang magising ito siya ay nakatali sa isang upuan malapit sa bangkay ni Kim. At pinakita ni Do na isa siyang baluktot na tao at inamin na pinatay nito ang lahat. Sinabi nito kay Youngmin na masaya itong pinagmamasdan siya ng lalaki at sa katunayan siya ang pumatay sa ina ni Youngmin. Nagbayad si Do sa isang pribadong investigador upang kunan ng litrato ang mga taong nagdadalamhati sa kanilang mga mahal sa buhay dahil labis itong natutuwa pag nakikita niyang nasasaktan ang iba. At habang nagbuhos ito ng gasolina kay Youngmin isang flashback ang pinakita sa lahat ng nangyari sa araw nang magkasama si Ji-hyun at ina ni Youngmin. At sa umagang yun si Youngmin ay nakipagtalo sa kanyang ina dahil nagtratrabaho ito ng matagal upang mabayaran ang kanilang mga utang pagkatapos ay nagsimula ito sa kolehiyo dahil pangarap din itong maging opisyal ng pulis. At kahit pa huminto ito dahil sa pagkamatay ng kanyang ina na si Kim ay hinatid dito si Ji-hyun sa isang kaganapan at binigay ang kanyang bracelet bilang tanda ng pagkakaibigan nila. At sa araw na yon iniimbestigahan ni Ji-hyun si Hyan dahil naghihinala ito sa kanya sa pagkamatay ng isa sa kanyang kaibigan.
Nagkunwari itong kaibigan niya at nakipag-inuman sa kanya sa apartment ngunit alam ni Do ang kanyang plano at sinubukan na patayin siya. Lumaban si Ji-hyun sa kanya habang kinunan siya ng video ni Do sa telepono kung saan konektado ang kaluluwa ni Ji-hyun. At hawak ang telepono na gawa ni Ji-hyun na makarating sa taxi ni Kim ngunit sinusundan siya ni Do at nahulog ni Ji-hyun ang telepono sa sasakyan nang mawala nito ng malay habang sinubukan siyang iligtas ni Kim ngunit siya ay sinagasaan ng motorsiklo ni Hyen. Balak siyang tapusin ni Do ngunit dahil maraming tao sa lugar at dumating din si Youngmin nagkunwari itong tinutulungan niya ang babae at kalaunan ay pinatay ito sa ospital. At habang umalis ang lahat sa eksena kasama na si Youngmin bumalik si Hyen upang nakawin ang black box sa sasakyan at itinapon nito si Ji-hyun at iniwan din ang taxi. At balik sa kasalukuyan sinubukan ni Do na sunugin si Youngmin ng buhay ngunit mabilis itong nailigtas ng mga pulis. Isang flashback ang pinakita na nag-set up si Youngmin ng isang app sa kanyang telepono dahilan upang malaman ni Soo ang kanyang lokasyon. Samantala napaiyak si Ji-hyun dahil siya ay nalulungkot sa mga nangyayari ngunit alam nito na kailangan nilang magpatuloy at ang kanyang kaluluwa ay hindi makakapagpahinga hanggat hindi nagbabayad si Do sa kanyang mga krimen. Isa pang flashback ang pinakita na si Do ang may pananagutan sa pagkamatay ni Cole at pinalitan nito ang kanyang gamot sa isang nakakapinsalang bagay dahilan upang mahilo ito at maaksidente sa kanyang trabaho. Si Do ay inaresto ng mga pulis ngunit wala silang patunay na nagkasala ito at sinubukan ni Youngmin na linlangin ito ngunit nauwi ito sa pag-atake niya sa doktor habang nagpanggap si Do na biktima sa sitwasyon na ito. Si Youngmin at Ji-hyun ay nagkasundo na dalhin ang telepono sa isang tech guy upang makuha nila ang mga video nito at gamitin ito bilang patunay ngunit nang gawin nila ito nagsimulang mawala si Ji-hyun kaya nagpasya silang ihinto ito. At sa gabing yun si Do ay naglagay ng isang kamera sa sasakyan ni Youngmin at nang maglaon nakita ni Youngmin ang multo ni Kim at naalala nito na inimungkahi sa kanya ni Hyen na manirahan sa kanyang bahay at magpalamig muna at pinanggako rin ito na aalagaan nito ang kanyang kapatid na babae ngunit pinatay niya ito. Nagalit si Kim Jang at siya ay malapit ng maging masamang espiritu ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at nagmakaawa na manatili kasama siya. Sinabi ni Kim kay Youngmin na mayroon itong lihim na record ng pag-uusap nila ni Hyen sa lumang bahay ng kanilang magulang. Nahanap ni Youngmin ang recording na ito at ang camera na inilagay ni Do ngunit dahil hindi nito alam ang lokasyon ni Do nagpa siya itong bisitahin si Hyen pagkatapos ay hinintay niya itong umalis sa bahay at sinundan ang nurse. Dinala sila nito sa mismong lokasyon ni Do at ang dalawa ay nagsimulang maglaban hanggang sa makuha ni Do ang telepono. At ngayon na nasa kanya na ito nagawa nitong makita si Ji-hyun at mabilis nitong sinunog ang telepono na pumatay kay Ji-hyun at inalis ang mga ebidensya laban sa kanya. Gayunpaman ang kaluluwa ni Ji-hyun ay bumalik sa kanyang katawan habang inaresto ng mga pulis si Do. Si Youngmin ay labis na nabigo ngunit binisita siya ni Soo at sinabi sa kanya na buhay ang kanyang anak. May nagtangkang patayin ito sa ospital kaya inilipat niya ito sa kanilang bahay at kumuha ng sarili nitong doktor at dinala siya ni Soo sa dalaga at nagising ito kasabay ng paghawak niya sa kamay. Samantala si Do ay tinatanong ng mga detective ngunit pinaalis rin ito nang pumunta si Hyen sa istasyon ng pulis na maling umamin na siya ang gumawa ng lahat ng krimen na sinisisi nila kay Do at dahil sa aksyon na ito si Do ay pinalaya habang ikinulong si Hyen. At sa gabi nagpasya si Hyen na tapusin ang kanyang sariling buhay at ang lahat ay naiinis sa katotohanan na si Do ay malaya kaya nakaisip sila ng isang plano. Nang bumalik si Do sa ospital pinaalam sa kanya ni Sori na si Ji-hyun ay pasyente ulit dahil nakaligtas ito. At kahit pa akala ng lahat na patay na ito naisip ni Do na mayroon siyang pagkakataon na tapusin siya ngunit lumitaw si Youngmin at pinigilan siya kasama ang mga pulis. Ginawang hostage ni Do si Sori at nagmadali ito sa kanyang sasakyan ngunit kalaunan ay nagawa siyang pigilan ni Youngmin. Nagbanta si Do na tatapusin nito ang kanyang sariling buhay ngunit napigilan siya ni Youngmin at sinabi na hindi siya nito papayagan mamatay ng ganun lang kadali at kailangan nitong magbayad sa kanyang mga krimen. At ngayon na ang lahat ay nasa maayos na si Youngmin at Ji-hyun ay nagawang mag-date sa unang pagkakataon at tinamasa ang kanilang unang halik. Si Do ay nakulong at sa kanyang unang gabi siya ay binisita ng tatlong masamang espiritu na naghihintay na makapaghiganti sa kanya. At sa sumunod na araw si Ji-hyun ay bumalik sa kanyang trabaho ngunit binigyan siya ng day off ng chief upang makapagpahinga. Sinamantala ni Youngmin ang pagkakataon na ito upang muli silang mag-date at pinakilala ito sa kanyang mga kaibigan. At sa wakas nakita ni Youngmin ang multo ng kanyang ina at silang dalawa ay muling nagkasundo. Humiling ng tawad si Youngmin dahil sa pagtatalo nila noon at humiling din ng tawad si Ji-hyun sa dahilan ng pagkamatay nito. Pareho silang pinatawad ni Kim Jin at hiniling sa kanila ang maligayang buhay bago tuluyang umalis. At sa huli ang dalawang magkasintahan ay nagpasya na magpatuloy sa pagtulong nila sa mga multo.
Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.